So from Department of Labor and Employment, one of our labor inspector from Dole Regional Office, Region 6 Field Office, let us welcome Engineer Vladimir M. Pantilio. Thank you, sir. So, good morning. Kaya pa. So, like sa mention, sir, maayon lang po tayo sa inyo if we can extend after 12 o'clock. Kaya supposed to be ang last na topic will be discussed 1 p.m. Galing lang kayo may schedule for inspection 1 p.m. So, I try can i-compress actually duwa naman lang na remaining topics ang atong dapat i-discuss. Amo pa siya mga important topics ang OS legislation kag ang OS programming. So ang OS programming, just like sa tinambal ni Sir, amo ni sang sabali sa training ta from day 1 hasta subong. Dara ka na i-apply ko na mga natunan naton. But then before ka na i-discuss, ipaulihin ko lang na siya. Ang i-discuss ko una si regarding OS legislation. Sa tingin ko lang nagsugod ang gina-training sa subong, ang occupational safety and at the same time, after the discussion of this OS legislation, ipasadahan naman ang Republic Act 1358 or ang PU 198, which is the IRR or the Implementing Rules and Regulations sa Republic Act 1358 or ang OS law. Pasadahan naman na siya. So, after ko na discussion, ang muna lang ang pag-discuss na sa OS programming. Pero wala na kayo kung matapos na ko after 12. Okay? So anyway, again, I'm Engineer Vladimir Pantilio, one of the labor inspectors, and a civil engineering profession. So, sino yung mga engineers? Yung mga engineers na nasa civil, mechanical, electrical, welcome to the field safety engineer pagkatapos. Pero maling pinaka-dapo na challenge. 3 challenges na i-encounter ni safety officer pagbalik sa tagsa-tagsa sa workplace. Amo ni sa mga challenges nato. Una ang challenge na dapat atubangon. Nga makuha ang support ni management. Pagbalik ka sa tagsa-tagsa sa workplace. Naman, useless ang aton ng mga implemented na OS programs kung wala kita support from the top management. Ikaduha nga challenge, ang pag-create sa aton nga safety and program. Salamat for those establishment na mayroon na safety program. Kaya polish ka na lang, or i-review, or i-monitor ka na lang. Pero how about na walang payasang safety and program? Kaya under this DO 198, ginasubmit na siya sa DOLE ang OS Comprehensive Program. Nga sa una, wala lang na siya ginapasubmit. Subong gina-required na nga i-submit nyo pag-evaluate sa DOLE ang inyong OS program. Ang inatatlong challenge, ang pag-conduct sa mandatory 8 hours OS orientation to workers. Kaya after this, kamo as safety officer, kamo na ang conduct sa mandatory 8 hours OS orientation sa kanang workers under your company or establishment kung di mo mag-program. Sir, sa bilog na training, may topic na about TOT. Yes sir, kahapon I delivered the TOT. So, may 2 hours tama allocation for the TOT or the trainers training. Kaya ang purpose na, pagbalik nyo sa tagsa-tagsa yung establishment, kamo ang makonduct sa mandatory 8 hours OS orientation to workers. So, manitandaan ang 3 challenges. So, let's go back to the main topic, OS legislation. So, hindi pala nagalin ang OS. But before ko ipakita, kung diin na imanit ang atong OS legislation, may mga, may mga some of the pictures, at least mapukaw ang mind nato sa pagpamatis ang sige nga topic. This picture sa mga isang accidents nga recorded sa DOLE na nagkalatabo sa mga tagsa-tagsa establishment. So, ang pamangkot ko dahil before we proceed, sino ang may handog sa dugo o may hemophobia? Lalaki ka sa hemophobia. Anyway, wala na pili ang hemophobia kung sino, no? So, manahadlok sa dugo. So, ang next ko ng mga slides, sir, pwede bang hindi mo lang pagtanawon, base na gulpi ka lang mula. No? So, kaya next yung mga topic, naman isang mga pictures na nag-capture ka during the accident. So, this is a crusher. One of the crusher sa Cebu. Muna siya. Kaya ang accident na po, sir, sorry din. Give chaos ang crusher. So, mula sa, ang initial report is, maga sweatshirt. Nalabot ang sweatshirt, dala siya.
Next nga, next area sa construction site. Usually makita mo nila ginawa sa construction site, ang chemicals niya ini ginabad nyo sa steel para magdugay ang stability or ang workmanship sa steel. So may analog caution, empty containers rated product residue, do not use cutting torch or welding torch or near or this container. So, tungkol no knowledge yung worker when it comes to safety, maybe may mga construction workers din dyan na wala ka man ginahisaan, sila ginano sila na hindi ka baliw magbasa. No? So, it's the responsibility ni safety officer magpa-exchange sa kanang workers. Okay? So, ginabaligya ang drum. But before baligya ang drum, hindi man na may magbakal kung wala nakuha ang top portion or na-open ng isa ka side sa drum. So, dapat abrihan para mabaligya ang drum. So, anong ginobra ni worker para mapakya ang top portion? Para easy, kada sa kamubraya na gamit sa welding machine. Ang utang na dito na do not use lighting torch. Okay, once mag-ignite na, it would be naman blast. Naglupo. So, naglupo. Nagkabog ang top portion sa drum. Sir, again. Ang itsura, ano ni, napiskan sa labas. Patay. On the spot, fatality. No? Ang last nga picture is kilala ni sikat ini pero ay doon lang ko napatian yung way back 2015. May 2015. Considered siya as the most tragic and most fatalities na work-related fire. Pentex, rubber factory. Dumduman niyo ba na sa 2015? As recorded, ang napatay si Bindito, pero based lang sa logbook. May mga reported na wala yung nakalogbook. So, kung more than 72 ang napatay si Bindito. Ang reason nga na wala akong napatay? Kita nyo niya, hindi nga portion. Ang hindi nga portion, ang mula niya sa ang ilang, ingress, entrance, exit. So, wala sa may napatay sa sunog. Napatay sa usually ang mga ginaya basta may fire, napatay sa suffocation. So nga ginapakita tadi sa inyo, hindi para makulbaan, kung ba to make you aware, kada mo na ba kanina para mapukaw mga may nato, kaya ba pagkutong na, no? So ang ano lang gali, if you are not implemented properly sa atong OSH program, sa tagsa-tagsa ng establishment, it might be na matabok man ang iningang sa gali. Amo na ka-important ang roles ng safety officer sa aton nga, tagsa-tagsa ng establishment. So, anong objective natin? Identify laws and policies which govern cost administration in the Philippines. Ano ang mga laws na nag-govern kag nag-implement sa cleaning house program? Determine government agencies, ano ang mga agencies which administer such laws. And explain the various strategies for OSH administration. So, amo din natin na OSH administration in the Philippines. So, nakita nyo, under the OSH, may ara sa prevention, which is the EO 307, ang OSH. Ang mga sa Competition na Safety and Health Center, na sila ang lahat ng technical trainings regarding OSH. Actually, ang SONO, ang kapag sa training is under the OSH, or Competition na Safety and Health Center natin sa Central Office. Enforcement, under the enforcement, kami nag-enforce to our labor inspectors sa 16 regional offices ng Dole. No? Basic, dason nyo ng mga inspection, kita itong matilik-anay sa inyong mga establishment. Ay, may din mga sila din ba, nakakita-anay na kami sila yung establishment. Kaya mo na ginapa-require natin training for safety officer. Isa sa mga pinaka-important na requirements sa OSH. So, under naman sa compensation, nag-lecture sa inyo sa hapon si Sir Stephen regarding the ICC. So, under sa compensation, harapan naman ito ni ICC, basta ano ka nang bagi sa Stephen? Work-related injuries or illnesses. No? Basta work-related. And updating health safety and other related OSH policies, ang muna sa lahat sa mga OSH policies na, mga department orders, ang muna ang Bureau of Working Condition. Ang Bureau of Working Condition, including the ICC, the OSH or the Occupational Safety and Health Center is one of the attached agencies ni Dole. Under man na sila gapon sa Dole. Basta naman tingala, ang tool, dito na ang yan. May PWC, may OSH, may ECC, may NLRC, NCMB, under na sila tanan sa Dole.
Kasi sari-sari lang or lain-lain lang ang function sa naraisa. So, as legislation, sa di nagsugod, LCP. Anong LCP? Labor Code of the Philippines. Sa di makita, LCP or Overforto, otherwise known as the Labor Code of the Philippines. Sa di siya makita, Book 4, dental at suara siya, enacted siya in 1974 ang atong Labor Code and it revised consolidated labor and social laws. Ang una purpose is protection of labor, para protektahan ang hindi ka protection of employer, nakabutang protection of labor. Kaya kung doon pinaproteksyonan ang employer code na hindi na labor code. So, muna, hindi naman isama, malikawan, nga mindset nila sa employee, basta duli, labor na. Ito, makikita mo ng mandate sa ating labor code, nga protection of labor or employees. So, nakabutang sa book 4, dental, medical and dental, nga every employee is may right to have a safe and healthy workplace. That is why na-create ni ang occupational safety natin. Under sa chapter 2, manabawagin na medical and dental services, under sa book 4 sa labor code. So, anong purpose natin ng legislation or labor code of the Philippines? May mga article na din regarding sa sa OS natin. Under Article 162 sa labor code natin, ay mandatory to enforce OS standard. Article 164, OS trainings and increase sa number of competency for personnel, article and so on. Article 165, Article 128. Isa man sa mga pinaka-important na dapat natin itandaan is this Article 128. The visitorial power of the Secretary of Labor. Yung delegate sa regional directors and then yung pasa sa mga labor inspectors. So ano nga ba sa Article 128? It is unlawful for any establishment or employer to impede, delay, or ibawalan mo daw mag-inspect ang inspector. Mag-interview sa workers, mag-check sa documents, at magsulod sa premises. Sa tatlo nga ini, magsulod sa premises, inspection sa documents, kada interview sa employees, may isa ka lang din na ma-violate, pwede ka balikan or filean sa Labor Code Article 128 violation. And it is an administrative case. Kamu filean. So, hindi mo na mga halimaw na mga inspectors masulod sa inyo. So, allow lang to kanda masulod sa premises, kanda verification sa documents and then interview sa workers. Okay? So, kung wala ang inyo HR, maka-insindio regarding nila, buligan mo pa-insindio. Na may visitorial power ng mga inspectors masulod sa establishment. Okay? So, from the Labor Code of the Philippines, Book 4, mga medical dental and occupational safety, hindi na nagsulod ang mayari na mga yellow book or OS standard book. Wala pa. Sa kumukunan, naka-lecture di si Sir Melvin? Wala siya. Sila nagpapangalan. Pero sila tagaan, ma'am. Okay. So, tanan ka mo tagaan. Kaya kung sa mga religious group pa, mga itong Bible, as a safety officer, hindi na subukan sulod ng kanaan na standards. No? So, after this occupational safety and standard, naman nga din isa-isa ko, supposed to be I don't know lang kung may mga syllabus na muna sa slides, supposed to be ang discussion regarding cost legislation, DO-198 or RA 1158, open niya siya sa isa na topic, pero para maintindihan natin, kung di ginagaling ng cost, anong natabo after na nagsulod ang DO-198 or the IRR sa 1.5. So after sa cost legislate as ang cost standard, dili na nagsulod ang aton the RA 1.58 or OSLO or Occupational Safety and Health Law. Kag IRR na sa aton nga OSLO isa mo ni hindi ta gini pagkalipatan, pwede ta ni ma-download sa aton sa Google. Ang akong ganyan ginawa, wala naman kong based sa Yellow Book. Kaya ang Yellow Book mismo, masulod mo sa cellphone mo. Ang Yellow Book, masulod mo sa cellphone mo, i-download mo lang, including this DO-198. Pwede mo na siya maputang lang sa cellphone mo para hindi tayo mabukan mo. So, nag-effect siya last January 25, 2019. Fresh pa, mga 3 years. No?
ang nato nga DO-198. Kagamuto, sa una, under the OS or the Operational Safety and Standard, wala pa din siya sa sa bukat or panel ang standard, kaya wala pa rin siya penalty. But under this DO-198, diri na nagsulod ang corresponding penalty sa mga violations. Kaya sigurado ko, mamanghati ka kung makita nyo na naman mga penalties kay as far as I know, na-lecture na sa inyo. No? Wala ng mga penalties regarding sa DO-198. So, anong ginatawag ng OS or Operational Safety and Standard? So, a set of mandatory rules on OS which codifies all safety orders. Diyan nakabutang ang tanan na standards when it comes to operational safety. Gitawag tagani na OS standard. Okay? So, objective, again, protection of workers from occupational risk, hazard, prevention of work accident. Nga aman. Again, balik na to sambal ko that every employee nakastate niya sa ating labor code has the right to a safe and healthy workplace. Dalat na sa nag-imanik ang OS. Nga isa ka employee, right sa galiya na nagaan sa safe and healthy workplace. Okay? So, policy framework. So, na-discuss ko na Article 128 under compliance of labor laws after due notice ng hearing. No? And then the Secretary can order stoppage of work suspension of operation if may imminent danger cases are present sa ating workplace. Pwede kami kapastap sa inyong obra. Galing kay under this DO-98 na ginatawag na tanga voluntary work stoppage conducted by the safety officer. Recommendation of the safety officer from the top management. If there is a presence of imminent danger, siya mismo pwede maka-recommend sa top management sa voluntary work stoppage. Unahan nyo na kami. Once na unahan ka mo namon, within 72 hours, patawagan mo naman sa office, pa-comply na namon. Kung hindi ka na ma-comply, atin dala na. Kag nagpa-obra pa ka muna, ang iskal may work stoppage order na, ang penalty sila is 50,000 per day. Makita nyo na sa liwa na hindi. Ay siwa na kang work stoppage, sige mo na obra nyo. Ang importante is dapat, ang nalagay na patawagan mo within 72 hours, dire sa office ang dole para ma-comply or ma-abate ang imminent danger. So, ang pamangkot, ano ang imminent danger? Na-discuss na sa atin kung anong imminent danger. Sa hierarchy na wala na-discuss. Why pa? Why kita ba? Lower imminent danger. So, karon iyaro na. So, under the EO 307 naman, we create ang balta, ang OS, or ang Operational Safety and Health Center, na sila in charge sa pag-conduct, sa training, sa pag-formulate, sa mga topics to be discussed in the training. No? Ang mga sa mga research, training, information, and everything about OS matters. No? Sa ilan in charge, sa Operational Safety and Health Center. Wala nyo binamit si Sir Melvin. Ang every regions, may tinatawag ng Regional Extensive Unit. May kada region may isang officer na from OS or Operational Safety and Health Center. Sa aton sa Region 6 si Sir Melvin naton na focal person sa OS. So under the OS standard wala rules, no? Dito na pa isa-isahon. Inyo na lang na ato na lang na assignment ang pag-check do sa gamudabong na rules sa OS standards. No, pero these are mga important din nga mga rules. Iano talang ipasadahan talang mga important din na rules kumbaga na naka-stipulate sa aton nga standard. So una ang rule 100 or the general provisions, dala na naka-indicate ang duties ng employers. No, dala for the safe and healthy workforce, give them safety instruction, comply with OS. Ang mga ginahambang kanina sa inyo, yung una o ang pinakauna na challenge, mabalik ta sa aton tagsa sa workplace, is all ang support ni top management or ni employer or sa tag-iya or may-ari man din ang training safety officer na sila employer. Tama, may-ari. No? So wala na problema kung sila employer, sila man safety officer. Sila mapa-implement sa OS program sa ating workplace. So muna sa pinakauna dito challenge. Duties of workers. So duties naman sa workers, cooperate with the management, report and safe condition, and simply use all safe devices. Okay? So, to continue. Rule 1020. Simple lang ni Rule 1020. Sino na wala pa nakaparegister sa Rule 1020?
Ang mga pala-chikod nyo, pagbalik nyo sa inyo, matay sa tax establishment, no? Under the Rule 1020, every establishment is gina-required na magpa-register direct. Ang tawag na is Registry of Establishment. Pagsulot mo sa website sa www.pwc.dole.gov.ph, may form na na. Sa Registry of Establishment, fill upan, submit sa dole. Muna, submit lang. Ang dinulat mga maximum of 1 month, igaan ka mo ni dole sa may seal na Registry of Establishment. Kung galing ka may attachment, kasi ang attachment niya is mayor's permit, DTI, BIR Form 2303, kag ang floor plan. Mag-apply tayo sa Registry of Establishment. Ang anong violation kung sila yung wala tayo naka-submit? Or pati inspection binito, wala tayo Registry of Establishment. Tagaan ta sa remediation period. After the remediation period, kung wala pa niya ma-comply, hambal mo galing, simple na kanina, isa lang kapis ang papel na ipilapan mo submit sa dole, pero kung hindi mo siya mobra after the remediation period, 20,000 per day ang violation. No? Simple lang. So, muna sa every employer shall register his business with the regional labor office authorized representative to provide dole with information in guiding its enforcement activities. Anong mga kinanglan? So, free of charge ha, wala sa bayan. No? Muna ba po, simple lang i-submit na dito sa office. Valid for the lifetime of the establishment, except kung ikaw is mag-ilis ka sa ngalan sa establishment, location, ownership, opening of previous closing. O nag-close ka mo sa sininga pandemic, nag-open ka maliwat, pa-register kita liwat sa DO, sa DO, sa Rule 1020, or Register of Establishment. No? Lifetime na siya nga registration. Pero, mariregister lang tao ng mga ba po. May change in name, change in location, ownership, ka, halin ka mo sa previous closing. Okay? Isa sa pinaka-importante na ginapakita ng inspector, magkadto sa inyo sa establishment. The aim mo register of establishment. Ano ang purpose sa register of establishment? Kaya dila sa register of establishment, naka-identify o nakabatan na kulikata ang floor plan. And then, man ang number of employees. Kung pina ang total of number of employees na arad sa inyo establishment, gina-account na namin during the inspection. Gina-isa-isa na pamangkot namin. Okay? So, under Rule 1030, training and accreditation of personnel in OSH. So, under pa siya sa OSH, na full-time safety officer must be duly accredited by the DOLE. Kaysa muna, sa wala pang D198, ang gina-required ni DOLE is may part-time or full-time safety officer. Kag gina-indicate nila, ang full-time dapat accredited ni DOLE or safety practitioner. Pero gitula na siya kapag abot isang D198, nakakategorize na ang safety officers. Sa ano to galing? Sa pag-discuss nyo sa safety officers, may ISO 1 na, ISO 2, ISO 3, ISO 4. Kaya nakadepend siya niya po sa number of workers na may ara sa establishment and then the rest present sa ilang establishment. Kumbaga, ano siya, low risk, medium risk, or high risk. No? So, subong, wala na siya ang full-time safety officer. ISO 1, ISO 2, ISO 3, ISO 4 na lang. Okay? Pero dapat ang ISO 1 to ISO 4 must be ay organic employee money establishment o ni company. Kung ba ito organic regular employee, hindi pwede part-time lang. Hindi pwede na ano lang na tawag ng project-based. Kaya project-based safety officer, gina-address talaga or gina-allow na lang na sa construction. No? Ang tawag na sila, even the safety officer, the engineers are project-based employees. Kaya mga workers. But so nun, magabang na project-based employees, ang kimo nga tenure or ang tawag ni ang duration sa imo contract of employment naka-based sa duration sa project. No, naka-termino sa project. Okay? Pero kung hindi ka po construction, dapat regular employee ang safety officer. Klaro, klaro? So, accreditation program, kung gusto nyo sa ulihin, mag-OSH practitioner, mag-OSH consultant, mag-accredit SDO, greta, under sa DO16 procedural guidelines on accreditation. Like sa always, di ka ginahambal na but there is a career sa ginatawag ka in safety. Kung kamo gusto nyo mag-safety officer, mag-tutok sa safety officer sa ulihin,
Muna ko naka-indicate sa ato na ano, isuto. Pagka graduate nyo 40 hours, either basic or boss man na siya, or construction or cost na training, automatic you will be qualified na safety officer. And then under sa D1 na ito provision, maka-school train ka lang kung ano to gani, at least naka 2 hours experience ka as iskuto. And then yung may minimum requirements na naka-training ka 48 hours na advanced trainings. So matapusin na, qualified ka na mag-safety officer 3. Usually ako pag pamangkot, Sir, sino ang certified na safety officer 3 na ko, safety officer 4 ko? O kapag ko mapatol ko sino? Ha? Ano? Sino gano? Sino po gano, sir? Correct, si sir. May department order ito na. Nalipat ko na itong department order number 10, numero 6 of 2019. Alibulan by Sorrel. Hindi siya nuhaduli ang inyo na HR sa respective company nyo ang ma-certify na ikaw safety officer tray ka na as long as na-meet niya ang basic requirements under the UN na eh. So again ako to. Yes. Ano? Ikaw safety officer, ikaw man HR. Ikaw check sa self mo eh, as long as na-meet mo ang mga requirements. Ano ba yung requirements? At least 2 years experience as is O2. Ka, 48 hours na advanced training. Oh. I-certify mo self mo, mas ito sa training ako yun, na-meet ko na. I-check mo na kaladawan, i-check mo na. Ikaw ang ano mo, ang HR sa inyong workplace, ikaw ang certify. Basta, check mo itong hapon kung na-meet mo na ang mga basic requirements. Klaro? No? So, ang pamangkot, ano ang kinalaki sa safety officer 3 ka, safety practitioner? May provision sa ato na, no? Kung naka-mention to regarding mandatory 8 hours OSH orientation to workers. Tama? Under the provision, under section 16 sa ato D1, pili nyo mag-check. Sa BIDA, may provision na magkardak sa mandatory 8 hours OSH orientation sa sa establishment is si safety officer after your training. Pero may harap, hindi safety officer na yung sitan. Kag nakulbaan, magkandak sa mandatory 8 hours OSH orientation, at hindi pa sanay hambal sa tunga, public speaking. Ako sa una mo nakulbaan, ako, rabla din na mabla. Sa muli na kinobra ko kapit mo rin, yung tiyo, likod. Ang padula, stress ko gabra sa tunga. So, ang amo na ang ginakulbaan, actually, isip ko bisa mabalik na sana, kahit isa man, mga training. So, nakabutang sa provision, if hindi mo pa kaya, or though nahadlo ka pa pag anong safety officer, pwede ka mo ka-request practitioners and consultants. Sila lang na ang gina-allowed nga mag-discuss sa mandatory 8 hours OSH orientation aside from safety officers sa sinabis mo nga establishment. At sa provision sa D1 na request kita accredited safety practitioners. So si SO3, hindi pala siya safety practitioners. Kaya may accreditation ta under DO16, mapa-accredit pa ka muna. But mostly, ang requirements to na 2 years, minimum 2 years experience, 48 hours advanced training, ang bumana siya requirement ko sa pagpa-accredit mo safety practitioner. Kung sino ang may magkahak sa career sa pagiging safety officer, magamit na binan. And then, after the safety practitioner, pwede pa rin mo maging safety consultant. The best pag ikaw safety consultant, no? Kaya kung ikaw masay sa inang establishment, especially mga nagtong establishment na gina-require kami safety consultant, program naman na-require na gano'n. Under sa imo may house practitioner. Under sa house practitioner, may mga safety officers. Baka na direct sa reports na nagyapon. Pero, galupok, ang sahod, no? Manang bata, may career sa pagiging safety. Si Sir si Ningnoy kanina is one of the safety consultants, si Mama Koyo. Though, ano pa lang limited, pala yung mga safety consultant dahil sa Region 6. So hopefully, mga after 5 to 10 years, after 8 years, kabay pa sa sininga batch, may safety consultant. Nga nagaba mo 8 hours. 2 hours, 3 hours kili ang safety practitioner na isuto ka para before ka mag-apply. Experience naman, 5 years naman dapat. Safety practitioner ka before ka maka-accredit as safety consultant. So after 8 years. Kabay pa may mga safety consultants na sa inyo.
Kaya mo ginagi ang kulang sa ato sa Region 6. Okay? So, hazardous workplaces. So, amo to kanina, sa diwa na nito natin, wala na din hazardous na term. Nagpulos na ang risk. High risk, medium risk, or moderate risk, kag low risk. Sa una, hazardous, non-hazardous, kag highly hazardous. Isang cost standard lang. No? So, ano sa pinakonsider na hazardous workplace or risky workplace? So, nauna exposure to dangerous environmental elements, contaminators, or work conditions. No? Construction work, considered siya as high risk or highly hazardous workplace. So may logging, may firefighting, mining, quarrying, blasting, and also the manufactures or handling of explosives and use of exposure to power-driven explosive to biological agents as bacteria. Ang hospital, ano siya? Hazardous, utang subong, high risk, low risk, or moderate risk? Correct. Nga high risk. No, involved sa chemicals. No, involved sa tanan ng mga masakit, no? Including the COVID-19. So high risk na siya. Anyway, sa hirap natin, ang pamangkot, sino niya mag-determine ng among establishment, low risk, moderate risk, or high risk? Sino sa pamasyagan ninyo? Ha? Correct. Kasi safety officer, ang mga naging train, di ka mag-hirap. Kaya after that, yung pamadetermine sa workplace ninyo, kung nabilong ka mo sa low risk, medium risk, or high risk. Hindi si Jolie. Kamu ka safety officer ang ma-determine. Kagdara kami ma-base na yun. Nga, amo ni gali ang requirements, more than amo kanina ng employees, amo ni presence ang risk sa English establishment, amo ni requirements ng safety officer, amo ni requirements ng first aiders, amo ni requirements ng social. Nurse, ano ba? Dentist, physician. Again, ang determination or ang requirements ng safety officer and first aider naka-base sa number of employees ka present sa risk sa establishment. So, ang determination sa risk ka muna as safety officer. Klaro? Klaro ka na? So, para yun, talagang itinbol ng karatong pamangkot, yung para tayo yun. Okay? Next, imminent danger. Ano ang imminent danger? Ano ang imminent danger? A condition or practice. A condition or practice. Ano kayo mga acts? Unsafe acts, an unsafe condition, no? So, ang isa ang imminent danger. A condition or practice that could reasonably be expected to cause death. Hindi ka mapatay. Or serious physical harm before abatement under the enforcement procedure can be accomplished. So, basta may situation or activity or practice na pwede ka mapatay or ma-aksidente sa inaka-workplace, imminent danger na sa atin. Ang munang i-check ka sa atong tagsatagsa kay establishment. No? Condition or practice. Ano ka na ba ko kanina? If may presence ang imminent danger during the inspection of the duly inspectors, automatic ipa-work stoppage ka mo. No? Kung hindi nyo na ma-abate within 24 hours. So, dapat i-update nyo na or i-correct or dulaon ang presence ng imminent danger. So, ano kailangan bago ganin? Unahan nyo na voluntary work stoppage. Kung tamo pala mismo, nabalaan nyo na ang imminent danger sa workplace nyo. Ano ko brahon ta? Hindi ka pagpabrahan ng inang area. Ang iba ng mga workers na assign on that area, i-assign na sa iba niya area. Yaman. Basta may issuean sa work stoppage, ang tanan na mga workers na na-assign on this work stoppage, bayad sila, biska hindi pa sila mag-ubra. That is why, i-utilize ta ang aton mga workers, i-assign ta sa iba niya ubra. Basta, madula lang. Anyway, si Dolly, wala yan nahatag sa totally ng work stoppage order sa bilog in obra. Kundi kaya yan na portion sa obra or job na may presence sa work, sa imminent danger, dito lang na yan isuwa naman sa work stoppage. Like for example, working at heights. Ako as inspector, ng instructor ko sa tinatawag ko mga scaffold. I-base ko din niya sa post standard. Kung wala ka pa sa i-contact na rin na. So, ang muna na yung area, ang issue nato sa work stoppage, pero mga interior niya ng works,
Dala niya yung i-transfer tao yun eh. So again, ang work stoppage, dra lang sa inang job or inang area. Nga may immunity. Rule 1040, safety and committee. So I think hindi ko na niyo pa i-discuss further. Kaya na-discuss na ni siguro sa inyo ang safety and committee. Kaya ang functions, no? And responsibilities ng members ng safety and committee. Tama? Or discuss na pa isa-isa? Kaya malabo talo. O standards, ang mga what sir, ano ito mga reportorial requirements at higit ka, isa-isa sa mga ginapakita ni inspectors during the conduct of inspection, mga reportorial requirements. So under the rule 1040, ang ito kanina, dapat may report on safety and health organization at may form man siya, at downloaded, again, sambal ko dito, www.bwc.dole.gov.ph. No? Report on safety and health organization. Wait to file. Saan ka ma-file? Within 1 month after the organization. 1 month after na nag-create na kamo, nag-organize na kamo sa safety and health committee. Report kita sa, may form na dapat i-submit din sa tuloy. One time na siya, unless na lang kung mga change members ka mo na, so for instance, sa Rule 1020, submit na mga report on safety and health organization. Or nag-resign ko si safety officer, submit na mga report safety and health organization. Sino gani? Ano gani ang role ni safety officer sa safety organization? Siya ang sekretary. Grabe, pag isa Vijito. Siya ang sekretary. So more on documentation. No, during sa safety and health committee, pero siyempre nagpa-implement ka sa siya, hindi siya nalibot sa work sites. Ang part lang sa safety and health committee, siya ang mag-keep sa mag-record sa mga na-discussionan niyo during the safety meetings. Okay? So Rule 1050, notification and keeping of records or accidents analysis. So aside from this, ang matungambang na ni Sir kanina, na-discussion regarding COVID-19, aside from air or work accident illness report, may gina-report pa din naman ito na COVID-19 wa air. So, balo ko ang iba na sigaw na submit now. Pero for those na wala pa, monthly siya, on or before the 20th day of the month, gina-submit. So, wala pa submit na kami. Yes. Butang ka lang 0-0. Kung wala sa record, 0 lang, 0. Number pa na naging pangita, wala pa naging pangita, malag kung sino lang affected sa COVID-19, number lang. So, accident illness must be reported to DOLE, Regional Office every month, and the basis of accident trends. So, ang basis of accident trends. No? Sino nang kabalo mag-compute sa frequency rate? Tanan sila kabalo na, no? Wala na question. Discuss na lang inasin nyo? Nagligan pa, no? Amo ni siya, ang frequency rate. First payment, parang 200. Oh. Tapos, amo ni siya ang severity rate. Sagat-sagat na muna, no? Lawakon ko na lang, kay balay na. Included din na. Oh. Included din siya sa karon supunta na yung ang mga reportorial requirements. Kay part sa form. Hindi, sa EEDR. Ang EEDR mo sa accident illnesses detail report. So, ano na yung under Rule 1050, ang notification keeping of accident and records, ano na siya? Work accident illness report. Monthly ina-submit. And then, ang ito ginagamba ko, sir, annual exposure data report. Sa form sa annual exposure data report, dira na makita sa last portion ang severity rate ka, frequency rate. Para mabalaan ka ang trend sa accident compared to previous nyo nga year. Kung nagsaka o nanawag ang accident trend. No? May requirement, ganyan computation sa severity rate ka. Ang importante da, kabalo ko magbuwas ang employees are. No? Balay ko na guro Balay nila sir, no? It's going to be Skype form here. Yes, sir. Again, ang nabawagi na dito sa i-download, bwc.dole.gov.ph. Short for Bureau of Working Conditions. Tanan nga forms,
BWC Bureau Working Condition. Lowercase tanan ha, www.bwc.dole.gov.ph. Okay? And then, regarding sa reportorial requirements o pag-report sa accident, aligin ang tandaan natin. Fatal or major accident. Magabal na fatal, may napatay. Major accident, may major accident na natapos sa atin. Within 24 hours, ang report or notification sa Dole Field Office. Kaya kung hindi ito isa, usually, pag may fatality or may major accident, automatic, gakandak na kami cost investigation. So if na-found out na mo na wala ka mo naka-notify or naka-report sa Dole, after within 24 hours na natabo ang aksidente, you will be facing some penalty. Kaya ang penalty, hindi mabuta nyo kung pila. Within 24 hours, reportorial requirements, 30,000 per day. Until compliance. After 24 hours. Pinapunta mo lang to notify or report to Dole. Pwede mo ka mo katawag para ma-notify lang. Pero ang pamangkot na paano sa kumatabuan sa Bador Domingo na tapo? Hindi, 24 hours gamit mo. Ang 24 hours, wala na rin mas yan kung working days sa calendar days na saan, 24 hours. Hindi po ka mo report, incident report, or OS report. Kamu nga safety officer, submit mo na sa guard. Importante, nakasubmit ka mo within 24 hours. Oo. Palisin sa guard. Para ma-notify lang within 24 hours ang mga accident. Tandaan na ha, pag may napatay, pag may major accident. Yes. Instructed na sila. Para mo na. Kaya kung mabalaan ka na parang magkagwagin sa report naman mo. Kaya kung amo nila kabuha sa dito, tapos last na pa yung nagsabit report. Kaya ginatatakan mo na. Tatakan mo na ni Dole. Kung si ka-receive, binahanan niya na, ka-receive niya. Ang importante lang, maka-notify yung mga submit sa mga report. Even sa Thursday or Sunday ko na siya. Gusto ka ba ito niya, obra yun, na dito. Okay? So, Rule 1960, Occupational Health Services. So, ang nagaling na tawag ng OSH, Occupational Safety and Health, hindi lang tawag for safety. May mga higher requirements makita. So, every employer is required to provide his or her workplace a medical or dental services, emergency medicines, and dental facilities. Diretso na ni Babalaan. So, under sa reportorial requirements, magyapon, every tawag ni, all of before the last day of March, bina-required ang every establishment na mag-submit sa annual medical report. Annual niya, kada end of the year lang niya, ang ano lang niya, ang workers' attendance report, ang monthly. Okay, area annual. Alam na kabutan mo, wait to report on or before the last day of March. Ang EATR kaya gina on or before the 28th day of January. Tandaan ta na ha. Kaya sa pwede pala ilan. Submit na ka po. Kaya isang ka-online na. Nagmula kwarta na, Online na. rejected po na. Okay? So, ano pa mga provisions under requirements under sa Rule 1080? Na-discuss naman yung PPE. Ano dapat ang PPE frame na inatag sa workers? Ang usually, ang in-explain ko sa mga employers, every time may inspection ko, at even sa mga manila training, na kung mag-violate ka niya sa PPE, like for example, gina-charge, nababayo na sa employee, buwing sweldo, duwa ka violation sa makulit mo as employer. Una, violation under General Labor Standard. No? Ang inistoryahan ka lang under namin OSHA, Occupational Safety and Standard. Pero kung mag-inspection kami na nag-charge ka sa PPA sa imong mga workers o nagpabayad ka, buwinan sa ilang sweldo, duwa violation mo. Una, violation of Labor Advisory number 14, series, number 11, series of 2014. Naka-indicate ka na ang PPE, ang uniform, ang cash badge is considered as unauthorized deduction. Hindi mo na pwede ma-deduct sa basic pay or basic salary ng employees. Considered na siya as unauthorized deduction.
Ha? Ang baligyan ni worker ang PPE. Naging provide sa iya. Sa sukto niya yung pinangan mo yung worker, naging baligyan yung PPE, kaya para ka sa ano mo man, as a safety officer, i-straight to ka sa inyo na, basta bala ka naman baligyan PPE mo, basta pagsulod mo ni sobra may PPE ka. Ano yung problema mo itang PPE yan. So, ano to, under sa General Labor Standard na violation, andyan naman sa DO1 na na violation, at ang penalty is malong mo nila ang charging of PPE. Dala sa Metro Bank mismo. Yes, sir. Sa pamisa na dula. Wala mo tali ka na lang. Sa pamisa na dula, ikaw sa bago, pero charge to naman kay bago pa sa iya. Charge lang mo sa iya as katadwa. Kung pwede na yan. Pero may execute lang mo, authority ka nila. Like for example, o siya, nadula yung PPE niya, mag-provide yung free ni company. So, ma-request ang worker, kahit yung sa PPE sa ron magsulod sa workplace, pwede niya na. Same with the uniform. You provide that ka, every year na provide that ka uniform, ikaw yung gusto mo, mitikulosa, kaya gusto ko yan, hindi ko pipita na gusto ko yan ako, yung uniform niya is 3 kilo or 5 kilo. Ang i-provide sa mo nga is free. Pero kung ikaw yung additional request, bayaran mo na. But si Tokiet nga, pa-execute nyo authority ito dito. Sir, excuse. Yes, sir. Please be, lang sa ako na, be cautious lang sa inang nadula, i-charge. Because first and foremost, dapat may programa, written, may policy. Ikadua is, may procedure gidya Bikag may reportings like incident. Example ko lang, no, especially sa mga establishment with union. Kung madula, wala written, hindi na yung pagpako sa tao nga gindula mo, ikaw na from Balayran. So, mangita ginaya. However, sa amon nga may incident reporting, madula ang imo PPE, you need kinanglan i-justify sang supervisor nga nadula mo nga tuod, which is kung nadula mo, depende na, if that is through your negligence, bayaran mo. Pero dapat lang written because wala sang namalayran ng empleyado nga amo na, tapos wala ka mo written nga programa, wala ka sulatan, whatever. So, be sure nga kung i-implement yun na ang kaya na isa lang nga no cost mo. So, kung be sure lang nga kung amo nang inyo plano nga i-charge, kinanglan may written nga program. Kaya na policy na siya dayon, you violated the policy, so automatic, na siya. So, basta mo na, may supporting documents na mo nadula at may proper investigation na ikandak na hindi nadula magkailangan ang PPE. So may mga establishment na nasulod namon, wala ilay na padala ang PPS sa ilang mga workers. Inilang kung lapad din yung working area. And may provided sila yung room. Like for example, mga construction, tanan nga safety boots, tanan nga safety shoes, tanan nga harness, hindi ka dinalagin lang out. Hindi mo yan pwede madala pulit. Ang sapatos o ang safety shoes, hindi mo pwede mapadala sa SM. Kaya sa worksite. Kaya pala sa akin, especially sa mga construction workers, isyuhan mo bagtuga ka ng kanang safety shoes. Amo man ang ilaga. Hindi na ako suksakon sa worksite. Suksakon na nila maglagaw sa SM, mag-meet sa TextMate. No? Realidad din katabo. So, muna, isa sa mga makontrol nyo ang pagdulas ang certificate, ang safety shoes, o sa PPS na provide ninyo, kung laban inyong area, doon pa nun. Kaya may record ka mo lagi lagaw sa mga PPS. Okay? So muna to no, dapat free ka at on expense ng employer ang provide sa PPS or personal protected equipment. So complete set, some will there. So kamo na ng kabalo mag-identify kay since nakatapos na mata-hire na training kung anong mga necessary PPS. Pero again, ang mga PPS ngayon, ano yan last line of defense na lang niya sa pag-control sa risk or hazard sa atong workplace. Ano ganyan na? Hindi na mag-work. No? Sir, no? Ay, kaduha na gani? Correct. Kung wala na gani, kung hindi effective, ang first tong control natin, amo na lang niya ang pinakalas na control. Provide na lang sa necessary PPS or appropriate PPS.
Again ha, necessary or appropriate PPEs. Kaya mo man akong gagamit kita PPEs, dapat appropriate man. Alangan man ang ara na sulod building, kaya wala man na may mahulugan, i-require mo gate na magsuksok hard at yung employees. Require, as in to be said, require ka sa mga PPEs, appropriate on that job. Hindi nga, basta makabots ka lang, kag makasuksok ka hard at, is may PPE. No? Kung sa open field, require mo pa makahardat, unless na lang pumulugan pero kano, you know. Kaya naman yung purpose ang hardat, protection sa head. Kaya daw mahulog sa imo sa open field. No? Kaya ano nyo man, katawag nyo man, i-assess nyo man, kapag ka mga safety officers, kung anong pinanglan sa muna area. Okay? Types of wash inspection. Dua. Amuni ang technical safety inspection conducted sa mga electrical engineers at mga mechanical engineers and then the OSH investigation. So hindi na ako mag-further discuss, basta may accident na natabo sa workplace, major or fatality, automatic conduct kami na OSH investigation or accident investigation. Ang technical safety inspection naman niya, kung may mga boiler, kamo, turbine sa iyo workplace, pinakandak na technical safety inspection. Okay? During the routine inspection, remember, mag-inspection kami, magsulod kami sa establishment, duwa ka aspects ang amon gina-assess or gina-verify ang compliance. Una mo to, general labor standard. Kaging kaduwa mo ni ang occupational safety and standards. Dili na nang ikasulod tanan. Kag ginadugang na lang namon ang monitoring sa COVID-19. Kung yes, may authority kami na gina-present sa inyo during the inspection na area authority from the regional director na mag-conduct sa routine inspection. Yes. Authority to conduct OSH investigation in plain view. Nakahutang kita sa authority in plain view of the safety officer, of the inspector. No? Sino din mga establishment na naagyan na inspection? Almost tanan doon, no? Kaya mga requirements mo, wala ko safety officer. Pero may ari, kaya di ay iba na nagkagulang din niya ako yung mag-training. May ako no? Kaya namin sila lang, si Zero, training lang ito yung boss. Hindi ko mag-apply na kayo sa lihat, kasi may edge na kaya sa iba. Safety officer. Kaya again, after you graduated in this training, boss or basic operational 40 hours na training, qualified ka na, certified ka na as safety officer. Then, automatic, after the graduate, safety officer ko ka na. Safety officer trail na, kung hindi na certified ni automatic safety officer ko ka na. Pero mas mayo din, nga himuan yung mga appointment sa HR, na you are appointed as safety officer to this company. Okay? Kaya kaya kami sa mga sugatan sa inspection na budget. Magabang na budget, yes. May gina-provide na safety officer certificate training sa amin. Pero kung i-check mo sa sa roster of workers, wala siya. So ano sila? Budget mo? Ay dali, wala ka talaga ba? Walang design na si safety officer or si ibang tang establishment ay under mo sa one umbrella sa linya ng corporation, dito siya na-assign. Kung di pwede ha? Para sa akin sa isuwan ang gina-require. Mas mayo, pag ito yung isuto, yung nag-graduate mo, isuwan ang requirement. Pero na-personal mo ni sir ng personal mo nila. Personal mo nila na training. Pero wala pa sila safety officer 1. Pati na, kung sila gawin, yung requirement, i-bullet sa expenses, yung mga lang yung training. Pero kung sa uli, magdamo na more than 50 workers, panitaan ay isuto. Present ka tayo din sa naka-training ako isuto. Pero okay, kung gamitan nyo rin ako nga, no? Yung intellectual pa ko. May branch ako sa Talisay. Ilang bilog employees? Ano lang din? 10 lang. Sa Subo ko diyan, ang ginag-assign na, pila? Again ha, ang safety officer 1, 50 below gina-required.
basta URIS. Diba, nasa D198, no? Per establishment ng requirement. Pero kami man, kasi ako kami, di ba kami mga inspector ng mga halima, gina-consider mo na siya namon, biskat kayo employees ka na mo, safety officer to ang ginagamit nyo nga ang inyong certificate, hindi man lang nga may isa pag kalapit lang establishment, na ma-handle mo as ikaw na nga safety officer. So mag-training ako nito o ka sir? Sa ano? Sa Talisay. Sa Gans ko. So, agaling kaya ang talisay, bilang sa Bacolod. Yung mas mayo, nandito ng area, may ilamas lang safety officer. Ang gina-consider ta, kung safety officer to ka, pwede ka maka more than mag-usap butang tayo maximum 3 establishment na tinuparay lang, hindi ba Bacolod City. Isa ka safety officer to. Or, kung gusto nyo media, ang ina-advise man namon, nga every establishment assign na safety officer 1, patraining ka tatlo ka safety officer 1. Basta tinuparay lang kapitan, ay pwede lang naman travel in minutes, hindi kang trabilo sa oras. Bago ka Kasi to? tanong ako kay Sir Royce, kung pwede, sabi lang ko niya, mag-training namin na yung mga officer ko doon. Yung sa isuko sa akin na yung gamit ko. Ano sir? Ang yung sa security officer doon sa Talisay. Opo, ano sir? Dapat sir, again ha, ang pag-training ng safety officer, Tagalog. Ang pag-train ng safety officer is conducted lang ng authorized or accredited safety training organization natin. Sila lang yung makapag-provide ng safety training officer. Kanina yung minention ko that kung safety officer na kayo, tapos pagbalik nyo sa establishment ninyo, kayo yung mag-train ng mga workers ninyo, pero hindi sila safety officer. Mag-training lang. Hindi sila safety officer. Training natin, train nyo lang sila kasi nga, under the DO1 it required that every employee must undergo the mandatory 8 hours course orientation. Pero after the training, ang kayo nag-conduct na safety officer, hindi sila safety officer. Kasi ang certified safety officer is only conducted ang training na SPO or the WBO Nexol o Intermediaries DW. Okay? Clear tayo dyan, sir? Yes, sir. Yes. Ang toolbox, usually ginahatagaan ka 5 to 10 minutes kaya kung mag-supply ka na, ano naman sa mga toolbox meeting lang. Part na siya sa mga 8 hours. Prior to work. Mas mayo yun conduct before ka mag-comment sa round on that day sa morning, conduct a toolbox meeting. Yes, sir. Mandatory 8 hours course orientation to workers conducted by the safety officer. Yes. Ang ano sila, during the conduct of inspection, kagamo na pagkitao namon, ang compliance sila is provided nyo kami sa una-una topics discussed during the mandatory 8 hours course orientation. Again, bisitahon nyo ang www.bwc.loli.gov.ph kaya dira naka-indicate or nakabutang kung ano mga prescribed topics during the conduct of 8 hours course orientation. Ika-2, dosen tadi. Amo ka lang daw topics na discuss ta sa 8 hours mandatory orientation to workers. Ika-2, ang attendance or certificates ni employees na nag-attend on that mandatory 8 hours course orientation to workers. Kamu may mo certificate na kung sino nag-conduct sa training, either safety officer mo na siya or ang safety practitioner na bin-request ninyo. Provide certificates. Mas mayo din. Kung wala certificate sa mga bata, attendance. Complete attendance. Kagang ikatatlo, siyempre katibayan or proof, mga pictures or photos during the conduct of training. Ang unang pangitao namon para ma-verify namon if indeed nag-conduct, naka-agi ng mga workers sa mandatory 8 hours course orientation to work. Walang logo sa role, in yung company. No, that once we do that one. Isa lang. Usually, we are advised kita na pagsulod pa lang ng workers kung new employees before siya magsugod sa obra niya sa inaang establishment o sa inyong company, i-orient nyo na. Para ito magtingog. So, sa mga gaya, iba nila tingog na lang nila. Kananong na ba kung employees. Pero kaya ba na, sa 2019, namin nagsugo ng D198.
may araw dyan ang mga dagto ng mga establishment, like 200 employees, as kasubog lang kanila matapos orientation ng ilang mga workers. Kaya gina-schedule lang nila. Hindi man pwede nga isawag mo lang kayo group. No, bukit lang po. Yes? Bilang example, ikaw sa HR, Kung supervisor, may makahanda ko sa ila mandatory. Kaya again ha, tandaan ta, ang sa mandatory hours of orientation, sino rin dapat participants? Hindi lang si employees, including your employers, your managers, your supervisors. Amo na ang dako nga role ni safety officer. Kanda na training, pati employer, pati manager, pati boss niya. Yes, sir. Ay, tapos na si Ma'am mismo. Pwede niya tanong doon, basta importante, matapos ang 8 hours. Pero pati lang mo ginatapos na finish hours. Ay, ligil. Masih 2 hours na nang-discussion issue ng certificate. Kapag lang na po na mag-interview mga workers. Pwede mo managdunod doon kung hindi ka pwede masalon na isang adlaw ang 8 hours. Pwede doon tulad doon, pwede ka libre sa Friday or Sunday. Di kita sa kakak ng mga 2 hours ay kang Oo, pwede nyo mga staggered payments. Staggered training. No, todo. Yes, sir. Yes, si sir naman. Yung sulat ng bago na nangyayari na tao, kaya safety orientation si office and safety orientation office. So, sa ila kami ng mga isang certification. So, amo na habang i-determine tali ko ng mga safety orientation. Kaya na inyo ang safety orientation na 1 hour, a half hour, para before ka mag-ubra, ang ina-require kaya is mandatory 8 hours. Yung OS orientation. Pero may prescribed topics dira. Yeah, the hours will be divided into hours. Yes, sir. Example, the first 2 hours, okay, Pwede nga sa sunod-sunod sa 8 consecutive days. yeah, Kaya tag 1 hour, 1 hour. Pwede ka basta may corresponding topics man yung kailangan mo. Again, ang bako mo bisitahon yung bwc.luli.u.ph kaya aral ng prescribed topics. Mano hindi ba stop operation? Kung tulad pwede git until sa style na matapos sa 8 hours. Kaya sa certificate, ibutang nyo dahil kung nasa long duration sa training na natapos nila. Klaro na? Klaro? May pa mga kapasya? Okay na. Post legislation, pero may dulo na topic ka. Tapos ikot na yan. So, ang kaya naman naman yung hamba ko, KSI. Under the KSI, or technical safety inspection, ang ginapang inspection, may boiler, may steam turbine, tanan. Sa mga, ang kapag inspection naman nato, mga mechanical, electrical engineers nato. Basta may mga mga establishment ninyo, gina-technical safety inspection ka na siya. Kung wala ka muna, siyempre, hindi mo ka mga technical safety or mag-KSI. Okay? So, ganun lang, kahit i-delegate na sa mga chartered city ang pag-TSI o pag-technical safety inspection, si Office of the Building Official na through sa Engineering Office na makandak sa inyo, basta chartered city. Ang chartered city sa ato, dali sa Region 6 na duwa lang. Lang mong Bacolod ka Iloilo. So, outside Bacolod, si Dole ka kandak TSI. Pero within Bacolod City, si LGO ka TSI. Claro? Reporting requirements, summary. Ano mo no? Register of establishment, report to safety and organizations, WAIR, or Work Accident Illness Report, Annual Accident Illness Exposure Data Report, Annual Medical Report. 5. Pero tapos ko na niya siguro, register of establishment, kag ang safety and organization. So, 3 na lang ang isubmit na reports. Ari lang yung work accident ang annual. Ang annual, monthly. Tapos, the rest, ang for the number 5, annual na siya. Si exposure data report, saan naman kita submit? Or no before the 28th of January. Ang annual, or before the end of March. Okay? So, tananin nga mga forms, arat na to sa
PWC lang dole at Google PH. Klaro? Oh, penal provisions. Ano ang penalty before? Sa cost pa lang. Oh, sa cost pa lang, amo ni nga nag-create kalibutangan pangil ang Republic Act 135 Ramos Law. Kaya under daw sa una, ang bulan dito makabayad kita 1,000 pesos, nor more than 10,000 pesos, or imprisonment of not less than 3 months, nor more than 3 years, or both such fine and imprisonment at the discretion of the court. No? 1,000 ang galing, hindi magsobra 10,000 ang penalty. Kag papriso ka, maximum 3 years lang. Ang pamangkot sino mapriso, so si Sipto is there na sa'yo. Sino? Kung may proof niya dyan, may negligence, ganito ka Sipto is there. Si employer. No? Kaya again ako ito ganit. Hampal ko, kanina, ang pinaka-challenge sa city officer ko ako nag-support ni employer o ni top management para ma-properly implement ang OSH program sa ating workplace. Balo no sir, kung in case maging na may mga negligence, ito ako matambalik at silindin, yung kuya pa, no? Ibalik mo nga gyapon sa inyo. Kasi wala mo gina, during our conduct of accident investigation, naka-root cause analysis, ay pala. Anak, no? I-dig up ta lang i-dig up. But usually kami, ng mga nag-conduct sa accident investigation, usually pag dig up na, root cause kinayaan lang of support ni management. May accident na nag-abot. Kung i-dig up mo usually ang cause is lack of support ni management. Or improperly ang pag-implement sa post program. No? Ano na, nakandakot ko. So mga sagat-sagat, ano na, no? Sa hirap pa lang sa pag-training, sa alam nagligan yung mga inagaw, balaan na mag-root cause analysis, no? Di ba? Masabat na ito. Balaan ka mag-ito. No? So ang lahat, ang post investigation, hindi lang si Dole Inspector ang kakanda. Pwede mo na internal ninyo yan, kamuya lang si Professor Makanda. Okay? So, amo lang to, no? Amo lang tong penalty.